Ang sabi mo eh, maayos naman ang resulta ng ultrasound ni Tinay. Eh bakit bakas pa sa mukha mo ang pag-alala? Babae ang magiging anak ni Tinay. Paano kung paglabas ng bata, katulad din niya? O di trato na rin natin siya kung paano natin trinrato si Tinay. Ani, kumbaga sa sundalo, eh, bihasa na tayo sa labanan. Kahit na anong pagsubok, kakayanin natin malampasan. Alam mo, naniniwala ako na handa ang pamilya natin harapin ano man ang dumating sa atin. Sigurado ako. Wala na tao. Huwag mo tsakuan, nakakalaga na yan. Tulungan mo ang mama ng alam mo. Sana sabi niyo kung tayo, napakanda kami. Bakit tumawag kayo? Ano kayo nasabihan eh, ayaw ko sabi niya nga. Mahal nga pala kayo. Papa, ano na ako? Anak, hilingi ako ng tawad sa'yo. Naisip ko lang, sa atin na iwanin na Reynaldo at Lorna si Tinay. Eh, paano kung sa pamilya ni Lorna na iwan si Tinay? Mangyayari ba kay Tinay yun? O mabubunso ba kaya si Tinay? Ang sabi ni Lorna, ipinakwil siya ng mga magulang niya. Kaya hindi na niya pinakilala sa atin. Sa tingin ko lang, mas kaawa-awa magiging lagay ni Tinay kung doon siya napunta sa kanila. Dahil sa tingin ko, at sa palagay ko lang, hindi nila matatanggap ang kalagayan ni Tinay. Papa, can I offer you something? Coffee? Papa, can I offer you something? Coffee, tea, scotch, red wine, white wine, juice. Ano pong gusto niya? Tubig, Hot or cold? cold, kasi lamig ng ilong ng pusa. Sige po. Mabuti naman, Papa, at hinanap din ako. Akala ko si Ate Lorna lang ang may karapatan para sa oras at atensyon niya. Anak, patawarin mo na ako. Bumalik ka na sa bahay. Bumalik ka na sa akin. Opo, Papa. Pangako. Mula ngayon, hindi na kita isasantabi. Pangako yan. Salamat, Papa. Ngayon, pwede natin ulit planuhin ang kasal niyo ni Stanley. Pwede. Tuloy ang kasal, Papa. Oh, wala naman. Sorry. Basta pagkatapos ng kasal niya, gusto ko magkaroon kagad ako ng apo. Matagal na akong walang chikiting sa bahay. Maasahan mo ako, Papa. Hindi ako titigil.